Okay, plug in ko. Ay, naka-plug na yan. Switch on natin. Ay, hindi siya umiinit eh. Clip protect to. Umusok. Sa Trident na CE7. Bali, shoutout muna sa may-ari nito na taga Muñoz, Quezon City. Okay, Trident CE7 ang issue. Ano pa ba? Ano babasahan natin sa may ganitong brand? Kung hindi iinit is may masusunog na parts. Okay, ngayon issue nito ay umiinit. Umiinit to isang channel. Ngayon nihang nila. Ito nakahang na oh. Pagbaklas ko ng takip ito. And then sinabi naman ni bossing na nihang nila yung channel 2. Okay, ayan oh. Ito channel 2, ito channel 1. Channel 1 na lang yung ginagamit nila. Ngayon, balik natin to. Ayan. Maraming salamat sir ha, sa pagkakatiwala mo ng unit para sa akin ha. Okay, yan. Pasalamat tayo kahit sa ganitong klaseng unit. Kahit sa ganitong klaseng unit ay may trabaho tayo or may gawain tayo lagi. Yan, binalik na natin yung supply. Okay, plug in ko. Ay, naka-plug na yan. Switch on natin. Ay, hindi siya umiinit eh. Clip protect to. Umusok. Sabi ko lang na umusok. Sabi ko lang na kung hindi umiinit eh, may usok eh. Sobrang init. May problema yan. Nakailaw lahat eh. Nababigay yung fuse eh oh. Sabi ni bossing eh, umiinit lang. Sa tingin ko, ang pinaka-issue nito ay umiinit lang dati to. Umiinit lang siya. Ngayon, ginamit ng ginamit hanggang sa tumirik na siya, hanggang sa bumigay. Dapat sa ganitong klaseng unit, once na umiinit na siya, may maramdaman kayong umiinit, huwag nyo nang gamitin. Diba? Huwag nyo nang gamitin. Ipa-repair nyo na lang. Kasi, once na ginamit nyo, matutuluyan. Tapos declare ni bossing dito is umiinit lang. Yan pala eh. Wala, wasak yung fuse oh. Bumigay yung fuse. Tapos, umuusok na kanina eh. Okay? Wala eh, ganun talaga. Ngayon, good ditong channel 1, pero if i-fix bias na rin natin to. Tapos request niya is dadagdagan ng output. Okay, ano pa bang gagawin natin? Baklasin na natin yung dalawang board na to. Hindi pala problema nito Hindi pala problema nito, umiinit eh. Literal na sibak. Kung bira. Minsan kasi magdeklara kayo ng sira ng unit nyo, deklara nyo ng maayos, di ba? Para yung technician hindi naman magkukwenta sa ganong kwentahan lang. Eh kung kwininta yan sa ganong sinabi nyo lang, di ba? Eh pagbukas pala, yung pala mas malala yung inabot, lugi naman yung technician, hindi na mababawi. Or minsan mahirap makipag-argumento na kapag nagka-presyo na eh. Kaya mas maigi ideklara nyo kung ano yung nangyari talaga or anong katotohanan sa nangyari sa unit nyo. Tulad dito sabi kasi umiinit. Umiinit lang. Yung pala sibak oh. Sinubukan na sigurong kwanto gawin. Or sinubukan siguro palitan yung fuse, bumigay yung fuse, pambihira na yan. Short yung dito sa may kabilang channel, bihira na yan. Teka lang makita ko sa inyo. Ilang piraso kaya to? To short to. Shorted dito kabilaan. Aray ko. Ito mospit dito, malamang sibak din to. Okay, buo. Kabila kaya. Ating kabila. Sibak din to. Sibak yung MOSFET dito sa kabila. Lang. Sibak dito. Isa, IRF 260N. Tapos yung output, ilang kaya nadali. Ngayon, sa output muna tayo. Gagawin natin dito ay tanggalin natin itong MOSFET, sira to. Tapos patayo ito. Ay katirin natin, di ba? Katirin natin yung emitter niya, di ba? Para ma-check natin kung ilang output. Pambira na yan. Deklaran nyo kasi. Trabahong tamad. Wala kayo dyan, kung ibas nyo ako. Inangat natin yung emitter side lang Itong sa bloke lang. Ito. Ayan. Hindi natin may angat yung bloke. Ngayon, may nakita tayong sira. Ito siya. Short dito
sira yung MOSFET diyan sa kabilang side sa may A1943. Tapos sa may C5200, eto siya, short ito. Short ito. Tapos sira rin pala yung MOSFET nito. Nakala ko buo. Hindi lang siguro nakatutok na maayos yung tester natin. Sira, oh. Ito. Short din eh. Pinutol ko na nga para sigurado. Yan, short to. Diba? Sira. Tapos ito, short din to. Yan, the rest niyan buo na. Okay, kalasin natin isang pares A1943 and then C5200. Tapos itong 2N60 na MOSFET, dalawa. Napalitan na natin. Okay, tinanggal, hindi pinalitan na natin para mas mabilis yung video natin. Ito siya oh. Yan, C and then A. Tapos dalawang MOSFET. Yan, ito pinalit natin. Tapos yung isa, saan ba yung isa? Magkaiba yung sulat eh. Ito yata, ito. Tama ba? Hindi. Hindi, ito pala, magkatabi. Yan, magkatabi sila. Tapos, itong isa, ito naman yung MOSFET. Tapos, ito. Ayan, binalik na natin yung mga pinamputol natin, no? Binalik na natin yan. Okay, ngayon, sukatan natin ng diode nya. Tingnan natin kung, ay gagi, dapat dinagdagan ko na ng plan ng output. O sige lang, mamaya dagdagan natin. Ngayon, ito siya, oh. Tingnan nyo kung may shorted pa. Wala na yan short. Kapag may shorted pa yan, ibig sabihin mayroon pang sira. Hanapin nyo. Ganyan, wala na, oh. Okay, naka-reverse na yan, ha. So, ito. Oh, wala na. Diba? Meaning, goods na yon. Ang problemahin na lang natin is dito. Sana walang tinamaan sa may amplifier stage nya. Mukhang may tinamaan kasi umusok to kanina, oh. Ito, mamaya. Try natin mamaya. Sa ngayon, balik muna natin to kasi magdadagdag pa pala tayo ng output. Pambihira na yan. Okay, binalik natin yung kable nya sa may main supply muna. Ngayon, on natin. Okay, tingnan mo yung ilaw natin, no? Pupugak-pugak siya. Ibig sabihin, indikasyon na may mataas na mayroong mataas na bias yan. Dito, reverse. Naka-reverse. Ayan, oh, taas, oh. Kasi hindi pa tayo nag-fix eh. Ayun, oh, taas, oh. Ibig sabihin, goods na yung mga output natin. Dito na lang tayo sa may biasing niya, mataas. Kasi ang pinaka-issue nito ay umiinit. Yung nga sabi ko na pinabayaan nila bossing yun. Umiinit ng umiinit, ginagamit lang hanggang sa may pumutok na, 'di ba? Buti hindi nasunog dito. Pero kanina umiinit na eh, muntik-muntikan na eh. Ngayon, fix bias muna natin to. Fix ko to, tapos mag-add tayo ng power transistor. Okay? Nag-fix bias na ako. Nag-normal na yung bias niya. Kasi ito, pinalitan natin. Yung umusok kanina or nangingitim kanina, buo pa naman siya. Kaso na pinalitan ko na para sigurado. 151 na SMD resistor, value niyan sa carbon type ay 150 ohms to dito. Magkatabi yan, dalawang 150. Tapos dito open yung sa iba, sa CA20 18 10 ohms ang nakalagay dito eh. Ito naman, ang nalagay dito is 30 ohms. Wala akong eksaktong 30 ohms. Nilagay ko ay 10 ohms tsaka 22 ohms. Tama ba? Parang 12 ohms lang nga yata to. 12 ohms tsaka tama, 22 tsaka 22 ba yan? Parang hindi eh. 12 tsaka 10 lang to is 22 ohms lang. Although pwede naman na yan. Pwede na nga yan eh. Pero 30 ohms ang nakalagay dito. 300. Ibig sabihin 30 ohms yan. Same din dito. Nilagay ko 22 ohms nga lang eh. Pero pwede na yan. Ngayon, ang nangyari is ganito siya. Ito siya oh. Ipakita ko sa inyo ha. Balik natin supply muna. Pinunod ko na rin yung isa kasi kumukuha tayo ng ideya dyan. Ngayon, ito siya. Pun natin. Nag-normal na siya oh. Hindi na umiilaw, hindi na pumupugak-pugak yung ilaw natin oh. Pero kung mapapansin nyo, may ilaw konti. May ilaw na konti ito. Dapat wala yan. Dapat pino yan. Dapat wala talagang ilaw dyan. Yung sa may indicator na yan. Ngayon, ang bias niya ay ganito. Normal na siya oh. 0.26, di ba? Normal yung bias.
Ito. Oh, yan oh, 0.26 normal na siya oh. 'Di ba? Goods na 'yan. Goods na 'yan. Goods na 'yung bias niyan. Ang problema nga, sabi ko, ay umiilaw pa rin 'to. Dapat mawawala 'yung ilaw diyan. Hindi pwedeng mailaw 'yan. Kailangan pino siya. Tingnan niyo, oh, umiilaw oh. 'Di ba? Hindi lang ganong kita pero meron siya. Dapat wala 'yan. Okay? Tapos ang bias pa lang yung ginamit natin dito ay 2.7K. 2.7K. Ngayon, alam nyo kung anong trouble yan kasi na-check ko na halos lahat ng pyesa dito. Kinumpara ko na sa may kabilang side, wala na akong makitang problema. Isa na lang ito. Ayan, ito na lang oh. Yung optocoupler. Ngayon, kapag i-check mo yan, kapag i-check natin yan, ito. Liit. Ay, sakit sa ulo. Ito siya oh, tingnan nyo. Saan pa? Pwede natin ilagay para mas makita. Pag dito natin, para mas malapit. Okay? Ito siya oh, tingnan nyo. Itong paa na to, short siya oh, tingnan nyo. Shorted oh. Short siya, short. Kumpara natin sa may kabilang side, dito sa may kabila, ito. Tingnan nyo, hindi siya shorted, di ba? Dapat ganyan lang yan. Sa kanya, dito ay shorted. No, di ba? Maaring sira yan. Maaring sira. Kapag nag-focus ka lang dito na hindi mo tinawid dito, masiraan ka ng bait dyan. Nahirapan ka, sabihin mo, putik, ano kaya yung problema nito? Ngayon, katingin natin to. Katingin natin, tingnan natin kung talagang shorted siya or may dinaluyan na iba na short na pyesa. Kinating na natin siya oh. Yan, kinating ko na lang. Ngayon, check natin siya. Tingnan natin kung shorted talaga siya. Na hindi na nakakabit sa may board yung kabilang side niya. Oh, yun, shorted talaga oh. 'Di ba? Oh, short talaga siya oh. Oh. Ngayon, palitan natin. Value niyan ay PC817. Optocoupler. Okay, ganito lang pagputol niyan oh. Oh, yan. Tapos, hanap ako ng pamalit. Pinalitan na natin to. Kumuha tayo dito sa may board ng TV. Yan, dito siya galing oh. Kasi sa mga SMPS na supply ay meron mga optocoupler yan. Okay? 817 lang naman yung code niyan. Ito yung pinutol natin oh. Bukas ka. 817. Ano ba yun? Hindi ka na makita eh, marami. Yan, basta 817 to eh. Hindi ka naka-blurred yung camera natin. Hindi ka lang, ayan o, 817. Liktad 817, okay? Ayan siya o, 817. Paras lang din naman, 817 din ito eh. Sana. Focus, ayan o, 817 yung gitna o. Diba? Okay, same lang yan. Ngayon, paano po ya? Teka lang lagay natin dito. Check natin to, kumpara natin. Para kahit paano may idea kayo. Kasi sabi ng iba, wala silang natutunan sa atin. Pasensya na po, hindi tayo teacher eh. Diba? Atin lang naman, rektahan na eh. Okay, ito siya oh. Oh, wala na siya oh. Sa kabila, kumpara natin. Dito, dapat pag naka-reverse, oh, wala din palo. Wala rin siya palo dito. Oh, wala. Ngayon, baliktarin ko yung test prod. Baliktarin ko yung test prod. Pag baliktad, oh, ayan, meron siya pero hindi na siya short oh. Tapos ito yung isang channel. Oh, press lang. Okay? Ngayon, try natin ibalik yan. Tingnan natin kung iilaw pa siya o hindi na. Sana hindi na umilaw para ibig sabihin wala nang problema. Okay, on natin ulit. And then, ito pala guys, munti kong makalimutan na. Yung optocoupler, may guide yan, may butas yan. Mapapansin nyo, ito, may butas to, di ba? Yan, may butas oh, sa taas. Kung saan yung logo, saan yung datulad dyan sa ilalim, may puti na yung guhit. Kung saan may butas dyan, dyan din yung side ng may butas. Hindi pwede kayong salpak lang kayo na salpak. May guide oh. Ito butas to. Tapos sa ilalim mo kulay puti, may butas dyan. Dyan ibig sabihin, dyan na side yung may butas. Okay? Ayan.
Para kahit papaano may idea kayo. Okay, on natin. Charan! Wala nang ilaw oh. Oh, wala na kayo ilaw oh. 'Di ba? Wala na. Yun lang 'yun. Matagalan din ako mga ilang oras ko rin bago na kasi nga sinusuyod ko kumpara dito, kumpara sa kabilang side. Pero ito confirm talaga to na sira ito. Although kahit na yan na ilagay ko, yung 22 ohms na yan, okay na yan. Walang problema yan. Parang fuseable lang naman yung dating niyan Tapos ito, binalta natin yung nangitim kanina na yung uminit. Yan, 150 ohms to. Tapos 2.7 ang ginamit natin na biasing niya. Okay? Ngayon, dagdagan ko ng output ito. Dagdagan ko ng output. Tapos, yan, i-fix bias ng kabila. Hindi naman pwedeng i-fix bias natin to. Yung kabila is hindi. Okay? Kompleto na. Nagdagdag na tayo ng output to. Yan, 1, 2. Tapos same din dito. Yan, kompleto na yan. Tapos nakapag-fix bias na tayo. Yan, 2.7. Red, violet, red. Okay? Dito wala namang problema to Siyempre, kailangan natin i-fix din yan agad para hindi na rin uminit. Tataka ako parang basa Pinatakan siguro nila ng langis yung mga switch sa likod. Ngayon, balik natin to. Tapos testing na natin para matapos na yung video natin. Naglagay na ako ng speaker. Hindi pa na tornilyo to. Hindi pa nga nalinisan. Mamaya na lang para hindi nahaba yung oras natin. Okay, dalawa yan. Tapos naka stereo mode tayo. Okay, ano ba? Silip natin kung ano yung mga mali natin. Ayan pinapalitan natin. Okay, yun natin. Wala na, hindi na umilaw lahat Kanina umiilaw lahat Tsaka umusok. Play natin yung music natin. Ayan, laptop natin. Antayin natin, medyo delay lang yung putik nito Ayan Channel 2. Ito yung ni-repair natin Okay. Okay, hanggang dito na lang. Yun lang. Sira yung dalawang transistor, dalawang MOSFET, sira. Tapos yung optocoupler, yun ang pinaka medyo madugo. Pag hindi mo kabisado, hindi mo mahanap, sakit sa ulo yan. Ito yung optocoupler na to. Ayan, tapos nag-fix bias tayo. Tapos ito pa pala. Hindi ko na pinalitan 22 ohms na yung lagay ko dyan. Okay na yan. Parang fuse lang man dating yan Okay, sana nakapagbigay idea tayo. Trident CE7. Sa totoo lang guys, lagi akong gumagawa ng CE7 na to pero iba-ibang trouble yung na-encounter ko. Hindi siya yung isa lang. Iba-iba talaga. Okay, sana nakapagbigay idea ulit ako sa inyo And then kay Sir ng taga Muñoz, bali okay na tong Trident CE7 mo. Hindi lang pala siya umiinit. Literal, talagang sibak pala. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, ikaw, alam ko nanonood ka lang ngayon, hindi ka nag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung subscribe, pindutin mo yung bell button, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron akong upload na video. Okay, nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, maraming salamat. God bless and then peace sa atin lahat.